Amen. Magandang umaga po sa lahat. Sabi nga po kanina sa kanta is tayo po ay napaka-bless. Napaka-bless po natin kasi po, mga kapatid, tayo po ay biniyayaan ng ating Panginoon na isang buhay. Tayo po ay nakatawid na naman po sa isang taon. Ang dami po natin pinagdaanan, mga kapatid, na alam natin na hindi rin biro yung pinagdadaanan niyo po. Pero ang gusto lang naman po ng Panginoon is yung kahit na may pinagdadaanan po tayo, kahit na mahirap, ang gusto po ng Panginoon is yung magpatuloy po tayo. Kaya pinapasalamatan ko po yung mga buhay nyo, mga kapatid, dahil isa rin po kayo sa nagiging encourager para sa akin. Na nakikita ko po kayo na nagpapatuloy. Then sinasabi ko po sa sarili ko na kailangan ko rin pong magpatuloy dahil kung kinaya nilang magpatuloy sa kabila ng hirap, kaya ko rin po. At alam kong hindi ako papabayaan ng Panginoon Diyos. So mga kapatid, nais ko lang din po magpasalamat sa buhay ko. Sa buong taon, sinimulan niya po nung ako po ibinalik niya sa bahay, panambahang ito. Matagal ho ako nawala, mga kapatid. Ako po naligaw din ho ng landas. Ang buhay ko po dati, puro bisyo, barkada, sa madaling masalita po is makamundong bagay, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa awat habag po ng Diyos, nandito po ako sa harapan, mga kapatid. Hindi niya po tinignan yung mga nakaraan ko. Hindi niya po ako inusgahan. Bagkus, inakay niya pa po ako pabalik. Dahil yun po yung tinatawag na pagmamahal ng Diyos. Dahil sa mahal po tayo ng Diyos, mga kapatid. Dahil sa mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Inalay niya po yung kanyang buhay sa krus para po itubusin tayo sa ating mga pagkakasala. At para po tayo makasama niya kapag siya po ay naghahari na sa kalangitan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos, mga kapatid, dahil higit pa po sa kayamanan dito sa mundo, yung ako po yung mapabilang sa kanyang mga itinuring na mga pinabanal. Sorry, emosyon po ako kasi habang lumalalim po ako sa salita ng Diyos, nakikita ko po yung buhay ko dati na talagang hindi karapat-dapat. Pero sabi nga po sa awat habag po ng Diyos, binalik niya po ako. At dahil mahal niya po ako, minahal niya po ako, ay natuto na rin po akong magmahal. Pangalawa po, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa buhay, sa Diyos. Nung kami po ay ikasal ng aking pong partner in life, si Rupa. Kami po ay pinalaya niya sa kasalanan. Po yung pasasalamat ko dahil yung kasal na po yun, hindi ko na po inasahan yun na magkakaroon po ng ganong granding paghahanda. Tunay nga po, mga kapatid, na kapag sumuko tayo kay Lord, na kapag isinuko natin kay God na pinaubayan natin sa Kanya, hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya po hahayaan na tayo po ay mawalan. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa buhay ko po bilang isang mananampalataya ni Kristo. Sa buhay po ng mga kapatiran dito na ipinakita po ni Jesus yung love niya po para sa akin. Na ginagabayan po ako ng mga tao po, ng mga kapatiran pong nagmamahal sa akin. Sa ganung paraan po, nakikita ko po yung pagmamahal ng Diyos sa akin pong buhay. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa nakalipas na buong taon. Bagamat mahirap, pero sabi nga kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, hindi ka po mangangamba. Hindi ka na mag-aalala. Kaya nga mga kapatid, sabi nga po ni Sister Gina kanina, bago ko po simulan, sa ating po mga tao is hindi po nawawala yung magpaplano tayo sa ating mga buhay. And then patapos na po ang 2023 at papasok na po ang bagong taon, 2024. And then tayo po ay may mga plano sa buhay. Tayo po ay may mga goal. And then, ano nga yung sinabi ni Sister Gina kanina? Yung New Year's resolution po. Tayo po ay may New Year's resolution. Pero ang pinakamaganda na siguro nating magiging New Year's resolution is yung mauna po sa atin ang Diyos. Unahin po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Unahin po natin si Jesus sa ating pong buhay. Dahil sabi nga ng Biblia, na kapag inuna mo ang Diyos, ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Saan po natin mababasa yung mga... Sabi po sa Matthew 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa Tagalog, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. Pangako po ng Diyos yun, mga kapatid. Pangako po ng Diyos yun. At lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, na ang Diyos po ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Kapag sinabi po ng Diyos, kapag ipinangako po ng Diyos, lagi niyo pong panghawakan na ang Diyos po ay may isang salita. Tutuparin niya po ang kanyang pangako dahil yun po ang Diyos, mga kapatid. Siya po ay may isang salita at siya po ay hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Kaya nga, mga kapatid, this coming 2024 po, kung ito pong nakalipas na 2023 sa ating pong mga buhay, is hindi natin masyadong napahalagahan ang Diyos sa ating buhay. This coming 2024 po, mga kapatid, pahalagahan po natin ang Diyos. Dahil at the end of the day, mga kapatid, hindi po ang mga bagay sa mundo
ang makakapagbigay ng kasiyahan sa atin. Hindi po ang mga tao sa mundo ang makakatulong sa atin. Hindi po ang mga pastor, hindi po ang mga kamag-anak natin, magulang, anak, ang makakapagligtas sa atin. At the end of the day, mga kapatid, si Jesus pa rin po ang makakapagligtas sa atin na makakapagdala sa kaharian ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mithiin po natin ngayong darating na 2024, mga kapatid. Isa po yung blessing. Kasi tayo po'y pinagkalooban niya na naman ng isang panibagong taon. Yung iba po, mga kapatid, hindi na po nakakaranas or hindi na inabot ng 2024. Sila ho'y na maalam na. At ang masakit doon, mga kapatid, yung mga kapatid natin, mga kakilala natin, na hindi na inabot ng 2024 at hindi nasa ayos ang kanilang buhay at hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila kilala si Jesus. Isa lang po yung patutunguhan nila, mga kapatid. Sa nakakatakot po na apoy ng impyerno. Wala na pong balikan yun, mga kapatid. Nakapag po tayo nandun na, hindi na po natin pwedeng sabihin kay Jesus. Hindi na po tayo pwedeng manalangin kay Jesus. Naalisin tayo doon dahil eternal life na po yun doon. Araw at gabi, tayo pong pahihirapan sa apoy na hindi namamatay. Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Marahil po hindi. Dahil ang gusto po natin is mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po yung istorya po ng mayaman at ni Lazarus. Sinasabi po doon sa istoryang yun, mga kapatid, na huwag mo sayangin ang buhay mo. Dahil kapag dumating na yung araw na lumisan ka at wala ka pa sa tama, hindi ka pa lumalakad sa tamang daan, wala pa sa iyong katotohanan, hindi ka na po pwedeng makabalik pa kapag ka nandun ka na sa impyerno. Wala na pong balikan yun, mga kapatid. Kaya nga po, bawat pagsamba natin, bawat pag-attend natin, mga kapatid, sa gawain ng Diyos, ang sabi po ng ating mga kapatid kanina na tumayo dito, unawain ho natin ng mabuti yung salita ng Diyos. Sabi ho ni Kuya Luis kanina, kung hindi natin inuunawa ang salita ng Diyos, kung hindi natin ito ipinapamuhay, baliwala lang din po lahat ng paghihirap at pagpapagal natin. Kaya mga kapatid, bago po tayo magsimula, ako po'y humihiling na tayo po'y panandaliang pumikit at tayo po'y manalangin sa Diyos. Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po'y lumalapit, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga oras na ito. Naway buksan mo kami, Panginoon. Buksan mo ang aming puso't isipan, Panginoon, para sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong katotohanan, Panginoon. Namin po itong maintindihan na maayos at ito po'y tumatak sa aming mga puso't isipan. Panginoon, kami po'y lumalapit, Panginoon, sa araw na ito upang ikay pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo para sa aming buhay, sa lahat ng sacrifices mo, Panginoong Isus, para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya, pagpapala na hindi nararapat sa amin, ngunit dahil sa iyong awat habag, kami po'y hindi nagkulang. Kaya't, Panginoon, akin po'y dinadalangin, Panginoon, na ang gawain ito, Panginoon, ikaw ang manguna, Lord God, ikaw ang manguna, Jesus, Holy Spirit, ikaw ang magturo sa bawat tao na naririto. Ikaw ang magtatak sa kanilang mga puso, isipan, nang sa ganun, hindi nila makalimutan, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, amin pong ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kaparangalan sa matamis niyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So mga kapatid, tayo po'y darako sa ating pong topic ngayong araw. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang 1 John 2. Basahin po natin, mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, unang 1, sabi po, mga anak, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, ay may tagapamagitan tayo. Siya ay si Hesus Kristo, ang matuwid. So mga kapatid, nang sabihin po ni Apostol Juan, yung salitang mga anak, ang tinutukoy niya po dito is mga mananampalataya, mga believers. Sinasabi niya po dito na isinulat niya ito upang hindi tayo magkasala, upang i-remind po tayo, mga kapatid, upang bigyan tayo ng guide na sa ating pong buhay ay hindi po tayo magkasala. Ngunit, kung may magkasala man, sinabi niya, ang sabi niya po ay tayo po ay may tagapamagitan. Ang sinasabi po ni Apostol Juan, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala, mga kapatid, na kung tayo po man ay magkasala, ay meron po tayong malalapitan. Meron po tayong maaasahan. Dahil kung titingnan niyo po sa Biblia, sa Bible, bakit po hindi tayo pwedeng dumirect kay Father God? Kasi nga ho, tayo pong lahat ay makasalanan. Tayo po ay wala kahit isa ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga, kailangan po natin si Jesus sa ating buhay para po tayo ay makalapit ating Ama. Dahil si Jesus lang po ang may buhay na matuwid. Siya lamang po ang nakagawa ng mga utos ng Ama. Siya lamang po ang nakalakad sa kalooban ng Ama. Kaya nga sinasabi ni Apostol Juan dito, kailangan ho natin ang Panginoong Hesus. At huwag ho kayong mag-alala kung may magkasala dahil meron po tayong tagapamagitan. Siya po ay si Hesus, ang matuwid. Minsan po sa buhay natin, mga kapatid, dumarating po tayo sa point ng ating mga buhay na
tayo po'y nagkakasala. Hindi po maiiwasan yon. Dahil po tayo po ay nasa mundo. Tayo po ay nasa katawan na yung hindi pa perpekto. Kumbaga siya ay nasisira pa. At dahil po doon, dumarating po sa point ng buhay natin na tayo po ay nagkakasala. Hindi man natin sinasadya or sinadya, malaki man or maliit, pero counted pa rin po yun as kasalanan. Pero sabi nga po dito sa Bible, na huwag kayong mangamba. Dahil kung magkasala man kayo, meron po tayong malalapitan. Meron po tayong tagapagtanggol sa Ama. At kung atin pong ipagpapatuloy, mga kapatid, in verse 2, sabi po, siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ng kasalanan natin, kundi pati na rin ng kasalanan ng buong mundo. So, tinutukoy po dito ni Apostol Juan na handog ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Si Hesus po ay binigay ng ating Ama upang tubusin po ang ating mga kasalanan. Hindi lang po sa mga mananampalataya, kundi ho pati na rin sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Binigay ho ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo para hutubusin tayo. Dahil sa pagmamahal po ng Ama, gaya ng binasa kanina ni Sister Gina sa Galatians, dahil sa kalooban ng Diyos, minarapat niyang ialay ang kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Hesukristo para sa ipagpapatawad ng ating pong mga kasalanan. At yun po yung purpose ni God sa ating pong buhay. Kung ating pong babasahin, sabi po sa Bible, sa John 3:16, ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi po sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po natin kakailangan ang ating Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Dahil kung wala po ang ating Panginoong Hesus, baka ho lahat na ho tayo naglalangoy na sa apoy ng impyerno. Na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus ay siyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. And then sa verse 3, mga kapatid, in 1 John 2 verse 3, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Maliwanag na maliwanag po, mga kapatid, na tayo ho ay nakatitiyak. Nalalaman ho natin, nakilala natin ang Diyos kung tayo po ay sumusunod na sa kanyang mga pinag-uutos. Linaw ho na sinabi ni Apostle Juan ang katiyakan na nakikilala natin ang ating Panginoong Hesus kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. And then in verse 4, mga kapatid, kung ating pong itutuloy ang pagbabasa, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Nasa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami ho tayong kilala. Minsan nga kamag-anak pa. Na kung tatanungin natin kung kilala nila yung Diyos, ang sagot nila, oo. Opo, kilala namin ang Diyos. Pero makikita sa buhay nila, mga kapatid, na sila po ay namumuhay pa rin sa mga makabundong bagay. Hindi ho nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Hindi po nila pinapahalagahan ang mga makabagay na panlangit. At ang sabi ho ng Bible sa mga taong iyon, sila ho ay mga sinungaling. Masakit man ho pakinggan, pero yun po ang totoo. Hindi po ako ang nagsabi nun. Ang Bible ho. Sabi ang sino mang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Or wala sa kanya ang Panginoong Hesus. Bakit yun po nasabi na wala sa kanya ang ating Panginoong Hesus? Dahil po sinabi po ng ating Panginoong Hesus, iisa lang po ang katotohanan. Sabi niya po, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through Jesus. Sinabi ho ng Panginoon na wala na hong ibang daan, kundi siya lang. Kaya ganun na lamang mangaral ang mga apostol nung unang kapanahunan patungkol sa buhay po ng ating Panginoong Hesus. Dahil wala nga pong makakapagligtas sa atin, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba, kundi si Jesus lang, mga kapatid. E din kung ating pong papansinin dito po sa verse 4, may specific po na tao na sinasabihan po si Apostle John na sino po yung mga tao na nagsasabing nakikilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa mga utos. Now, ang tinutukoy po dito ni Apostle John, mga kapatid, ay walang iba kundi ang mga Pharisees. Yung mga Pariseo po, nung unang kapanahunan, nung panahong nabubuhay pa po si Jesus, kiniklaim nila, nakilala nila ang Diyos, ngunit yung nakikita po sa kanilang mga buhay ay puro makamundong bagay pa rin. Marami ho silang tradisyon at higit sa lahat, hindi ho nila tinanggap si Jesus. Pagkus pinagtabuyan pa. Kung inyo pong maaalala, yung passage ng sinabi ng Panginoon ng ating Diyos Ama nung bautismohan si Jesus ni Juan Bautista sa lawa. Ang sabi po ng Ama, siya ang aking bugtong na anak, pakinggan ninyo siya. Pero ano hong ginawa ng mga Pariseo? Nung nangangaral na ho
ang ating Panginoong Hesus. Hindi ho nila tinanggap kasi nga ho, iba ho yung nasa isip nila eh. Iniisip po nila na darating yung kanilang Kristo na nakasakay sa puting kabayo, makisig. Pero kabaliktaran po ang nangyari. Dumating po si Jesus sa sabsaban ni pinanganak. Anak lang ho siya ng karpintero. Kaya yung pag-iisip ho ng mga Pharisees, mga Pariseo noong unang kapanahunan, hindi ho nila matanggap na nanggaling lang sa ganong pamumuhay ang Kristo na hinahantay nila. Though hindi lang po ang mga Pariseo ang tinutukoy dito ni Apostle John, kundi ho pati na rin ho tayong mga mananampalataya. Kiniklaim po natin, nakilala na natin ng Diyos. Kiniklaim po natin na tayo po ay nasa side na ng Diyos. Sinasabi pa ho natin na mahal natin ng Diyos. Pero kung makikita ho sa ating mga buhay na hindi naman tayo sumusunod, hindi ho tayo sumusunod sa mga utos. Ang sabi ho ng Diyos, ay ang sabi ho ng Biblia, tayo ho ay mga sinungaling. Kaya nga po, mga kapatid, kung ikiniklaim natin na tayo ho ay nakikilala na natin ang Diyos, kung kiniklaim po natin na tayo ay sa Diyos, kailangan ho ipamuhay natin. Bawat salitang naririnig natin, bawat katotohanan ng salita ng ating Panginoong Hesus, kailangan ho nakikita na ho sa buhay natin yun, mga kapatid. Kung anong klaseng pamumuhay po ang meron ng ating Panginoong Hesus, dapat ho ganun na rin po ang ating pamumuhay. Kung siya po ay namumuhay sa Espiritu, dapat ho tayo ay namumuhay na rin sa Espiritu. Kung siya po ay namumuhay na punong-puno ng pag-ibig, dapat po tayo ay namumuhay na rin ng punong-puno ng pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, kailangan po talaga natin si Jesus sa ating pong buhay. Dahil wala hong perpekto sa mundong ito. At ang isang paraan lang para makaakyat ng langit, ang tanggapin ho natin ang ating Diyos, ang ating Kristo, Jesus sa ating buhay. Na mga kapatid, yun ho naman din po ang ninanais natin, di ba? Ang tayo ho'y mapunta sa kaharian ng langit. Bukod sa nais nating mapurihan ng Diyos, tuwing tayo ho'y nagsasamba, tuwing tayo ho'y uma-attend ng mga prayer meeting, tuwing tayo ho'y nagba-Bible study, isa rin po dun yung dahilan na gusto ho natin na tayo ho ay mapasama sa kaharian ng Diyos. Na tayo ho ay makasama kapag naghari na po siya. Mga kapatid, tuloy po natin sa verse 5. Ang sabi ho, ngunit sa sinumang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y nasa Kanya. Ang sabi ho, sino man ho, yung sumusunod na sa salita ng Diyos, malalaman ho natin na tayo ho, na nasa atin na rin ho ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Dahil sinasabi ho ng Bible, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos Ama ay na kay Jesus. So kung tayo po ay na kay Jesus, kung tayo po ay namumuhay na rin, nakagaya ng kay Jesus, nasa atin na rin ho ang pag-ibig ng Ama. Na kung ating po ay pagpapatuloy, in verse 6, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siya ay mamuhay tulad ni Jesucristo. Gaya ho na sinabi ko kanina, na kung tayo po, kung sinasabi ho natin na tayo ho ay nasa Diyos na, kung sinasabi ho natin na nasa atin na ang Panginoong Hesus, dapat ho ay nakikita na ho yun sa ating pong mga buhay. Na kung ano hong pamumuhay ang meron ng ating Panginoong Jesucristo, yun din ho ang makikita sa ating pong mga buhay. Na kung sinabi ni Jesus na mahalin natin ang ating mga kapatid, sumunod ho tayo. Mahalin ho natin ang ating mga kapatid. Magmahal ho tayo ng walang hinihinging kapalit. Dahil yun po yung binigay na pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa atin. Minahal niya ho tayo ng walang hinihinging kapalit. Sa kabila po ng ating mga kasalanan, sa kabila ho ng ating mga pagkukulang, pero hindi ho tayo tinignan ng ating Panginoon Diyos doon sa part na yun. Bagkus dinais niya po na tayo ho'y makapiling niya pa rin. Kaya ho inalay niya ang kanyang buhay sa krus para ho sa atin. Sabi ho dito, mga kapatid, in verse 6, dahil ho tayo po'y iisa na sa katawan kay Kristo Jesus. Dahil sinasabi natin tayo po'y nakikiisa na or bahagi na ng katawan ng ating Panginoong Hesus, ay kailangan kumilos tayo kung paano ho kumikilos ang ating Panginoong Hesus. Dahil sabi nga po, di ba, ang head po natin ay si Jesus, then tayo po yung body. Now, kapag sinabi ng ating Panginoon na pumunta tayo dito, pero tayo naman pumunta dito, hindi po maaari yun. Wala pong cooperation yun. Hindi ho natin masasabi na tayo ho'y katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kung sinasabi ho natin, mga kapatid, na tayo ho'y kaisa na sa katawan ng ating Panginoong Hesus, mararapat lamang ho na kumilos tayo, gumalaw tayo, katulad po ng ating Panginoong Hesukristo. In verse 7 po, mga kapatid, ang sabi ho, mga minamahal, hindi bago ang ibinigay kong utos na magmahalan kayo, kundi dati na. Ang utos na ito'y ay walang iba, kundi ang mensaheng narinig at tinanggap nyo mula nung sumampalataya kayo. So sabi ho dito ni Apostol John, na hindi na ho bago yung utos na ipinatupad niya na magmahalan tayo. So bakit ho niya nasabi na hindi na ho bago yun? Dahil po nung nabubuhay pa si Jesus, nagawa niya na ho yun. Na ipangaral niya na ho yun, na tayo ho ay magmahalan.
At hindi niya lang ho basta itinuro yun, mga kapatid. Ipinakita niya pa po yun sa pamamagitan po ng pagpapapako niya sa krus. Yun po ang utos ng ating Panginoong Hesus na magmahalan, na hindi na ho natin maituturing na bago dahil nagawa na ho yun ng ating Panginoon. Ginawa niya ho yun para sa atin. Na kung maniniwala lang ho tayo, mga kapatid, na si Jesus ay napako para sa atin, maintindihan po natin yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Na kung maniniwala tayo sa Kanya, na siya po ay napako sa krus para sa atin, saka pa lamang ho natin malalaman sa ating mga sarili, saka pa lamang ho natin maintindihan ang Kanyang pagmamahal. Now in verse 8, mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy. Iho sa verse 8, ngunit masasabi rin natin na ang utos na ito ay bago dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. At ang katotohanan ito ay makikita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Kung kanina ho sa verse 7, sinabi ho na hindi na ho bago ang utos. Pagdating ho dito sa verse 8, sinabi ho na maituturing ho natin itong bago dahil lumilipas na ang kadiliman. Maituturing ho natin itong bago, mga kapatid, dahil lumilipas na ho ang kadiliman. Kung dati ho tayo ay nasa kadiliman, mga kapatid, pero ngayon po, nung tayo ho ay nakakilala sa Diyos, nung tayo po ay nakilala natin si Jesus sa ating buhay, napalitan na ho ng liwanag yung dating kadiliman. Kaya ho sinasabi dito na maituturing natin itong bago dahil ho may nabago ho sa atin. Na kung dati ho, puro makamundong bagay lang ho tayo. Ngayon ho, may papahalaga na ho tayo para sa mga mundong langit, para sa mga bagay na panlangit. At kung titingnan niyo po, mga kapatid, mga minamahal na kapatid, nung tayo ho hindi pa nananampalataya, ano hong buhay ang meron tayo? Di ba ho, tayo po'y nasa kadiliman? Nung hindi pa ho natin nakikilala ang Panginoong Hesukristo sa ating pong mga buhay, tayo po ay namumuhay pa rin po sa kadiliman. Tayo ho ay nasa makamundong pamumuhay. Kaya nga sabi ho dito, mga kapatid, in verse 8, lumilipas na ang kadiliman. Dahil nga ho nakilala na natin si Jesus. Nakilala na ho natin yung liwanag. Kaya't yung dating nasa kadiliman, nakakakita na ho. At dahil ho yun sa ating Panginoong Hesus. At nagliliwanag ang tunay na ilaw na ang tinutukoy po dito na ilaw ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang katotohanan ito'y nakikita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. So yun, mga kapatid, nakikita na ho. Kaya ho sinabing bago dahil ho may nagbago ho sa ating pong mga buhay. May nabago ho sa ating pong mga buhay. Kung dati puro mundo ang nasa isip natin, ngayon ho, tayo ho ay nasa kaisipan na ng mga panglangit. At nabago na ho ang ating pananaw. Na hindi na tayo magtitiwala sa ating sarili. Bagkus, mas magtitiwala na ho tayo sa ating Panginoon. Dahil siya po, alam natin na siya po ang may kayang gawin sa ating mga buhay. At kapag ho tayo ay nagtiwala sa Kanya ng buong puso, kapag ipinagkatiwala po natin ang lahat sa Kanya, hindi niya ho tayo pababayaan. Dahil yun ho ang pangako niya. Na sino man lumalakad sa katotohanan niya, ay hindi niya ho pababayaan. Now in verse 9, mga kapatid, ang sabi ho, ang sino mang nagsasabi, siya ay nasa liwanag, ngunit napopoot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Sila po yung mga nagsasabi, mga kapatid, mga followers, or kahit hindi followers. Sinasabi ho nila na sila ho ay nasa liwanag, ngunit nakikitahan naman po sila sa kanilang mga pag-uugali, ng kadumihan pa. Meron pang pagkapuot. Kung meron ho tayong ganon sa ating pong buhay, hindi po natin maituturing na tayo ho'y nasa liwanag na. Yun po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay napupuot or nakakaramdam pa ng galit, tayo ho'y wala pa rin pinagkaiba sa mga taong nasa kadiliman. Sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Kaya nga, mga kapatid, sabi ho kanina, di ba? Intindihin po natin, tanggapin po natin ng buong puso ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi nga ho natin maiintindihan, ganito ho ang mangyayari sa atin. Sasabihin natin na nasa liwanag na tayo, pero sa buhay natin, may nakikita pang karumihan. No, kung babalikan po natin kanina, yung binasa po ng ating kapatid na si Sister Gina sa Galatians, yung fruit of the Holy Spirit, na kapag po sinasabi natin na tayo ho ay nasa liwanag na, ay dapat ho ay nakikita na rin ho sa ating pong mga buhay, yung fruit of the Holy Spirit. Balikan po natin, kuya. Galatians. Ayan po, mga kapatid. Sabi ho dito, ngunit ito ang bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Now, church, kapag sinabi hong namumuhay sa banal na Espiritu, kaakibat po nun yung namumuhay ka sa liwanag. Sinasabi po in 1 John na kapag ho tayo ay namumuhay sa liwanag, kaakibat ho nun na tayo ho ay namumuhay na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po yung makikita natin na kapag ho tayo ay namumuhay na sa liwanag, ito ho dapat ang nakikita sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Sabi ho dito, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan.
Sige po, pababa. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang utos ng Diyos. So malinaw mga kapatid, sa unang 1, ang sabi ho, na kung tayo ho ay nasa liwanag, kung sasabihin ho natin na tayo ho ay namumuhay nasa liwanag, dapat ho ay may patotoo, ay may patunay na tayo ho ay namumuhay nasa liwanag. Yun po yung fruit of the Holy Spirit. And then sabi po dito, nabanggit ho yung napopoot. Pakibalik po natin sa bandang itaas. Ayan ho. Yung binasa ho ng ating kapatid. Ngunit ito ang bunga na makikita, ay hindi ho yan, sa taas pa po. Sapagkat ang ninanasan ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. Lust of the flesh. Sakop ho yun ng makamundong bagay, makamundong galaw. Lust of the flesh. Now, kung tayo ho'y namumuhay sa liwanag, pero nakikitahan ho tayo ng mga ganitong klase sa ating pag-uugali, tayo ho'y namumuhay pa rin po sa kadiliman. Sabi ho dito, sapagkat ang ninanasan ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa nanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. So kung tayo ho, mga kapatid, namumuhay, nagnanais mamuhay ng matuwid, pero meron ho tayong makamundong bagay na hindi natin kayang bitawan, wala hong patutunguhan kahit na magnais pa tayo, kahit na manalangin pa tayo ng manalangin. Kung hindi ho natin bibitawan yung pinangahawakan natin na yun, hindi ho tayo makakaalis sa kadiliman. Pakababa. Sana po, kuya. Verse 19. Ayan ho. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay makikilala sa gawa. Gaya ho ng binasa ng ating kapatid kanina, mga kapatid. Makikita ho natin na sila ho'y sumusunod pa sa ninanasan ng laman kapag ganito ho ang ating nakikita sa kanilang mga buhay. Sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away. Na makikita nyo mga kapatid, binanggit ho yung word na pagkapuot. Pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, at pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Sabi ho ng mayakda ng Galatians, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Malinaw hong kapahayagan, mga kapatid, na kapag ho tayo ay namumuhay pa rin sa makamundong, sumusunod pa rin ho tayo sa galaw ng mundo, yun po yung maglalayo sa atin sa kaligtasan. Yun po yung maglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya nga ho, sabi po in 1 John, itinuturo po ni Apostle John na kailangan ho natin si Jesus sa ating buhay. Kailangan ho natin mamuhay na kagaya na sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya lamang ho, mga kapatid, ang makakapagligtas, ang makakapagdala sa atin sa kaharian ng Diyos. Now, mga kapatid, mabalik po tayo in 1 John. 1 John verse 10. Ang sinumang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anumang buhay at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. So sabi ho dito, mga kapatid, in verse 10, ang tao hong may pag-ibig na, kagaya ng sa ating Panginoong Hesus, siya ho ay namumuhay na sa liwanag. Ituturing ho natin, tayo ho ay nasa liwanag na kapag natutunan na rin ho nating magmahal sa ating kapwa. At sabi ho dito, at wala nang anumang sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang. Kung tayo ho ay namumuhay na sa liwanag, dapat ho hindi na ho tayo nakikitaan ng mga maling pag-uugali na pwede hong maging katisuran ng ating mga kapatid. Kung ating pong babasahin in Mateo 18, ang sabi po sa Matthew 18 verse 7, ang sabi ho, nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na nagiging dahilan ng kanilang pagkakasala. Nakakaawa ho tayo, mga kapatid. Kung nandahil lang po sa mga bagay na pangmundo, tayo ho'y nagkakasala na. Pero ang sabi ho dito, mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapatid o ng kapwa. Nakakaawa ho tayo, mga kapatid. Kung tayo ho, sinasabi natin, kiniklaim natin sa ating mga sarili na tayo ho'y tagasunod na ni Jesucristo. Pero maging sa buhay natin, tayo ho'y nagiging dahilan kung bakit yung iba ay napapalayo sa ating Diyos. Nagiging katisuran ho tayo. Ang sabi ho ng Bible, nakakaawa ho yung mga taong ganun. Kaya nga ho, as a believer of Jesus Christ, sabi ho, dito sa verse 10, dapat ho, hindi na ho tayo nakikitaan ng mga makamundong pag-uugali. In verse 11, mga kapatid, ngunit, sa unang 1, verse 11, ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadiliman. Ito. Now, yung mga taong napupuot sa kanyang mga kapatid, mga minamahal, yung tao hong may ganong klase pa rin hong pag-uugali, na nakakaramdam pa rin ho ng pagkapuot, galit sa kanya hong buhay, siya ho ay namumuhay pa rin po sa kadiliman. May ituturing pa rin ho siyang
Wala ho siyang pinagkaiba pa rin sa mga namumuhay ho sa kadiliman. Yun ho ang sabi ng Bible. Kaya nga ho sinasabi ho dito sa unang Juan, tinuturo ho sa atin ni Apostol John na kailangan natin makilala si Jesus. Kailangan ho makasunod tayo kay Jesus. Kasi ho, siya ho ang magtuturo sa atin. Siya po ang magbabago. Dadalhin niya po tayo sa buhay na kung saan tayo ho hindi na magkakasala pa. Ang sinasabi ho ni Apostol Juan, simula sa verse 1 hanggang verse 11, dahil nakikilala na natin ang ating Panginoong Hesus at dahil nakilala na natin siya, dapat ho ay mamuhay na tayo ng katulad ho na sa Kanya. Kung paano ho siya namuhay dito sa mundo, ganun ho na dapat tayong mamuhay sa ating pong kapanahunan. And in verse 12 po, kapatid, sumusulat po si Apostol Juan sa kanyang mga anak. Binibigyan niya po ng encouragement ang bawat isa. Mga mananampalataya. Sabi ho, sumulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang kasalanan nyo dahil kay Kristo. Malinaw ho, mga kapatid, na pinatawad ho tayo ng Diyos, hindi ho dahil nagpakumbaba ho tayo. Hindi ho dahil sa sarili lang natin. Pinatawad ho tayo ng Diyos dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. And yun po yung sinasabi niya sa kanyang mga anak, mananampalataya. And then sa verse 13, sumulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakikilala nyo na siya na mula pa sa simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil nalupig na ninyo si Satanas. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil nakikilala nyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakikilala nyo na siya, na mula pa na simula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig ninyo si Satanas. So in verse 12 to verse 14 po, ito po ay encouragement ni Apostle John para po sa kanyang mga anak, mga ama at mga kabataan. Now kung tayo po idediretso dito po sa verse 15, ang sabi ho dito, verse 15, sabi ho, huwag nyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Napakabigat po nun, mga kapatid, na ang mga taong makamundo pa rin, na ang mga tao na sumusunod sa galaw pa rin ho ng mundo. Ang sabi ho ng Bible, hindi nyo totoong iniibig ang Ama. In 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, lust of the flesh, ang pagnanasa ng nakikita ng mata, lust of the eyes, ang pagnanasa ng ang anumang pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi nagmumula sa mundo. Now mga kapatid, in verse 1 to 11, tinuturuan po tayo ni Apostle John kung paano lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil nakilala na ho natin ang ating Panginoong Hesukristo, ay wala na ho dapat tayo sa buhay na makamundo. Dahil ang ibig sabihin po dito sa verse 15, 16, na ito ho ang kahantungan ng ating pong buhay kung wala ho tayo sa ating Diyos. Dito po hahantong ang ating buhay kung hindi ho natin kilala si Jesus. Dahil ang umiibig ho sa mundo, yun po ang resulta ng buhay na wala pa sa Diyos. Ito po ay babala, mga kapatid. In verse 15, nagbigay ho ng babala si Apostle John. Na kapag hindi pa ho kayo namuhay na katulad ng sa ating Panginoong Hesus, tayo ho, dito ho ang bagsak natin. Ang bagsak ho natin ay sa mga mundong bagay. At alam ho natin, ng mga umiibig sa mundo, wala ho silang kinahinat ng maganda. Kung makikita ho natin, in Old Testament, bago po lipulin ng ating Diyos Ama sa kapanahunan po ni Noah, ang buhay po ng mga tao noon, mga kapatid, sila po ay mga makamundo. At dahil po sila ay makamundo, ano ho ang nangyari? Sila ho ay napahamak na malalaman natin, mga kapatid, na ang buhay ng makamundo ay ang magdudulot at magdadala ho sa atin sa kapahamakan. And then si Jesus Christ din po, mga kapatid, mismo ang nagsabi, ang sabi ho ng ating Panginoong Hesus, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? May maibabayad ba siya para mabawi ang kanyang buhay? No, mga kapatid, si Jesus Christ mismo ho ang nagsabi nun, na wala ho kayong mapapala kung mamumuhay po kayo sa makamundong pamumuhay. Dahil ang sabi po dito sa verse 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So malinaw, mga kapatid, ang kapahayagan para sa atin ngayong araw. Sa darating ho na bagong taon, this coming 2024, mga kapatid. Kung ngayong taon, mas pinahalagahan natin yung mga makabundong bagay. Kung ngayong taon, hindi natin mabitawan yung mga makabundong bagay. This coming 2024, mga kapatid, mamuhay na ho tayo sa kabanalan. Mamuhay na ho tayo kagaya ng ating Panginoong Hesus. Dahil at the end of the day, mga kapatid, si Jesus pa rin po
ang magliligtas sa atin. Yun lamang ho mga kapatid. Naway tayo ho ay may naintindihan sa araw na ito. Bagamat maiksi lang. Dahil si Kuya AJ po is hindi naman po ganun pakalalim pagdating sa Biblia. Pero kahit ganun mga kapatid, ako po'y naglalakas ng loob na tumayo dahil po minahal po ako ng Diyos. At dahil minahal po ako ng Diyos, kaya nagmamahal din po ako sa kapwa. Itong ginagawa ko pong ito dahil mahal ko po kayo. Share ko lang ho kanina, bago ho ako tumayo. Halos magdamag ho ako, walang tulog. Alam po ng asawa ko yan. Grabe po yung pagsubok bago ho ako makatayo dito sa harapan. Sinubok ho ako ng mga bulong ng kaaway. Sinasabi nila na hindi ko kaya. Pero at the end of the day, sinabi ho sa akin ng Diyos, pinagkakatiwalaan kita. Kaya salamat po sa mga buhay ng mga kapatiran na nagmamahal, na tumulong po sa akin para magawa at magampanan ko ho ng tama yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Maraming salamat ho sa buhay nyo, mga kapatid. To God be all the glory.